Hello, hello! Welcome back to the vlog! So, today, tayo ay nasa tabing dagat. Yes! Mag-bike tayo sa tabing dagat. Wow! Hindi, so andito tayo sa Zambales. At dahil nandito nga kayo, alam niyo na kung saan tayo pupunta. We're gonna go on an adventure. Pupunta tayo sa Coto Mines. First time ko dito sa Coto Mines. So, hindi ko rin alam what to expect. Ang alam ko lang, may trail section. Saya tayo sa mga ganyan, mga kaldagan, 'di ba? So, it's 6 AM. Ang usapan namin ng mga toyo, 6 AM magkikita-kita dito sa... Andito nga pala kami sa Potipot Gateway. So, dito na kami nag-check-in. Dito na kami nag-start. Nasa Masinloc to. So, yesterday, nagpunta na kami sa Masinloc Tourism Authority para kumuha ng entry passes. Kasi kailangan nyo ng entry sa Coto Mines before you go there. So, para hindi na kami kukuha ngayon, kumuha na kami kahapon para handa na. Nasa bag na namin ang aming mga passes. So, ayun nga, usapan namin 6 AM, 6:07 AM na hindi pagising ang mga toyo. So, hindi natin alam anong oras sila mag-a-appear. Anyway, antayin ko sila and I'll let you know. Time check, 6:20 AM. 20 minutes na kaming nag-aantay dito. Wala pa rin po ang mga toyo, mga kababayan. Saan na kaya sila? So kami, aalis na kami ni Jose, lalabas na kami. Doon na kami mag-aantay sa labas. Ay, medyo madulas. Okay. Ito nga pala yung dadaanan namin. Palabas pa lang, medyo buwis buhay na. Uy, madulas nga. Ito nga pala yung ano, tawag dyan, river. Parang di naman dumadaloy. So, lake. Ayan na sila. Ano, good morning. Good morning. Ayan na po mga kaibigan, unti-unti na po tayong nabubuo. Nilagay mo, diba? Oh, yung sa inyo din niya. Pwede naman po picture lang, di ba? 6:41 AM. Sabi sa vlog. Malapit-lapit na. Walang mag-aaway-aaway, ha? O, finish na kayo? Para ande, inuna na Okay. para mamaya tapos na. O, kayo, mamaya na kayo mag-away pagkatapos na, ha? Meron pa kayo mamaya. Meron pa mamaya yan? May natira pa? Okay. Kaberya pa yan sa daan eh. So, yun din. Babe, pa lang to eh. babe, please lang not today, ah. Para to, couples therapy session. Habang umagan, ito kasi, sabi mo. Sinabi ko na sa'yo, eh. Aalis nang walang helmet. Go pedal nga pala po, mga kaibigan. Go pedal PH. Ibenta ng helmet. Nagbebenta ng helmet. Magra-ride out, walang helmet. Tapos tayo naman lahat, di rin natin napansin. Oo nga, eh, hindi natin napansin. Alam mo, kasalanan natin. Kasalanan ko pa. Coto Mines. Here we go. Jan, 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 jan. 6:52 AM. Finally, larga na tayo mga beshi. Uy, ang healthy looking ng kambing dito, oh. Ne, good morning. Ayan, palabas na tayo ng main road. Magsisimula na ang ating adventure for the day. May kasama ba tayo? Ba't parang nawala sila? Okay, nasa main road na tayo mga kaibigan. So mga, hindi ko na maalala. 10 to 15 kilometers yata to before tayo pumasok sa off-road section papasok ng Coto Mines. So kalsada portion muna tayo. Kalsada gaming muna tayo, pampainit. 5 kilometers. Tinapay break dahil wala pa kaming mga breakfast. Yan. And Okay, okay. at ganon. Pandesal with palaman and coffee. May pandesal na dito, ah. Thank you so much. Okay, ready? Kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakakain at hindi natin kilala ang pupuntahan natin. So hindi natin
natin sure kung may mabibilan ng pagkain doon. Alright, 7:24. Let's go! So wala tayong pagmamadali today. Ano nga pala to? Outing ride. Hindi po nagmamadali si RL today. Ba? Relax lang. Relax lang. Ay, nalaglag yung mga walis ni Kuya. So wala pala tayo sa Masinloc kanina. Dito na tayo sa arko ng Masinloc. Actually, itong daan na to, pabalik to ng Subic. Ang ride nga pala natin today ay around 80 kilometers. So mga ito, 10 to 15 kilometers papunta Patag, Kalsada, tapos syempre pabalik din. So mga almost 30 kilometers ng Kalsada, tapos yung 50 kilometers trails or off-road. 13 kilometers. So nag-stop kami ng biglaan. Well, unplanned stop kasi yung isang kasama namin sumemplang dahil sa aso. Mga aso talaga eh. Gustong gusto talaga nila. Gusto nila yung padaan ka na eh, tsaka sila tatakbo. Naghahanap talaga ng excitement yung mga aso na yan eh. So ayun, nag-stop muna kami para malinisan yung sugat. Asa na ba yung aso na yan? Taga dito yun eh. Taga dito yung aso eh. Ba yung aso na yan? Alam niyang may kasalanan siya, so nagtago na siya. Wala na siya. Wala na, nagtago na siya. Where are you, doggy? Doon pala, tumawid pala doon yung aso. So kanina pa namin minamatahan. Wala na, hindi na bumalik yung aso. We're rolling. So meron naman kaming kasama na nakasasakyan. Susunduin na lang sila. Tapos baka doon na lang siya mamaya sa may Cotto Mines magpaikot-ikot. Para lang ma-experience niya. Sayang naman biyahe namin, di ba? Sayang naman biyahe niya. Okay. We have content for today. We can go home na. Ayan na, papasok na tayo sa exciting part. Kakaliwa na tayo. Turning left, turning left. So ito yung papasukan natin, Purok Nara. So far, kalsada pa. Oh, aso na naman ah. Aso! Kawa. Op. Stop it. Alas 8 na, pero ang hangin ay parang alas 6. Ay, punta ka rin Cotto Mines, kuya. Oh, sabay na tayo! Uy, ayun na. Charing. Yun na yung trails. So may patikim lang. Tapos kalsada ulit. Ayan, tapos na. So kalsada pa rin, pero bitak-bitak. So kasama na pala to dun sa 24 kilometers na
off-road. Nakaka 1 kilometer na tayo mula nung pumasok tayo dun sa arko ng Purok Nara. Ayan, may mga malalalim na lubak. Almost 2 kilometers in. Ayan na, kailangan na ng permit. Permits. Pakibuhat nga yung nasa sa ano ko, bolsa. Sa bolsa. Yes! Kilala ko to ah. Sa harap lang. Ano, magkano yung environmental fee? 3.5. Ay, gogo. 130. 130 pesos per person. Jet to holiday. 130 30 pesos per person. So, ito yung ating permit. May environmental fee, 260 sa aming dalawa. Ayan, kuya. Salamat. Okay, so first checkpoint done. Meron pang dalawa. Tuloy-tuloy lang ang bitak-bitak na kalsada. And the fun begins. Oo. Ito na nga ang malalaking bato. So ito na nga mukhang nag-start na talaga. The kalsada ends where the trails begin. Aba. Ginanahan ang mamshi. Ganado na po ang Niña Malanum. Ayan. Oh, bakal. Kanya-kanyang sound effects na po ang mga tao. Yun. So, medyo maahon yung unang part. Mababa lang. Tsaka karamihan talaga mabato. Ayan. Ahon na naman. Ay, onting ahon lang. Sa mga gantong panahon, talagang nami-make use ko yung one by ko. Kasi, pag ganun, tas medyo maahon, tas mabato, hindi ko talaga nagagamit yung big wing ko. Kaya, itong gravel bike ko, naka one by. Sabi nila, kaya daw to ng sedan. Pero bakit? I will not recommend. Lusak na to ah. Anong tawag sa gantong lupa? Mapula. Mapulang lupa. Pasensya na maingay yung bike ko kasi pinili kong dalhin yung insulated na bote. Oh, ba, binalikan ako ng babe ah. Yan. Recovery. So, parang naka 2 kilometers tayo sa batuhan. Yan na. So, wala pang 1 kilometer trails na naman. Kita mo naman yung alog ng jeep oh. Malalalim. Malalalim ang mga trails. Ano ba kasing tawag dyan? Trails, off-road, lubak. Ay, steel plates. Mini bridge. Okay. So, lahat ng klase ng terrain meron dito. Pero alam nyo, ang saya talaga, maliban sa ingay ng bottle cage ko. Tahimik talaga pag off-road. Kaya ang sarap. Nagigets ko yung mga ayaw mag-road bike. Kasi mas masarap talaga sa trails. Right. So ibase nyo na lang sa ingay ng bottle cage ko. Pag mas maalog siya, mas malalim. Mas malalim ang mga tag-tag. Ayun oh. In fairness, di naman gumagalaw yung mga bato. Steady naman sila. Sharp lang talaga yung mga bato. So,
dapat magbawas ng hangin. Kasi mabubutas gulong mo dito. Daddy, ilan PSI ng gulong ko? 35? Okay. Parang, oo, parang masyadong matagtag. Pabawasan ko. Ay, marunong ka ba? Ayun. Mas masarap. Kanina ang tagtag talaga eh. Simula pa lang masakit na eh. Ito mas malambot, mas okay. So meron pa tayong 20 to 21 kilometers ng bato. Bato talaga eh, no? Ng trails. Hop. Oh. Lalaki na po ito. Pero ang saya. Tsaka, swerte kasi ganda yung panahon eh. Walang linya dito. Lahat matagtag. Whoop. Tahimik ko. Ang sarap. Ito talaga yung pinaka masaya sa trails. Ang tahimik. Hindi ko nagagamit yung music ko pagka ganito. So, hindi naman siya dire-diretsong trails. May mga recovery in between. Oh, mga more than 1 kilometer din yan na kalsada. Tapos, bato-bato na naman. Ang hindi ko gets, bakit meron pang mga parts na kinakalsada? Tapos, dire-diretso lang naman. Paano nila nalalaman kung ano yung ikakalsada nila? Paano nila nalalaman kung ano yung isisemento nila? Diba? Pati na lang nila hinayaan na trails lahat. Parang hindi naman sila nag-effort dito. Oh. Puro bato lang talaga dito. Alright. Alright. Okay. Lamang talaga MTB dito. Parang ang kailangan dito ATV. Hindi, pero masaya. Sarap. Kaya nga tayo andito eh. For the adventure! Sabi na tumatama eh. Hindi ko imagination eh. Tumatama yung rim ko. So, si babe din pala. Kaya, dagdag hangin. Ilan yung PSI? Kanina sa 18. Di mo pa nilahat. Isilin mo ng 5, sabi ko. Pinisil ko ng 5, tapos sinobrahan mo pa. Sobra sa gigil. Okay, Grabe, oh. nakalimutan magtubig, ah. Alam mo, akala ko kanina malala na yung mga bato. Pero habang lumalalim tayo, palala ng palala. Matindi daw doon, sabi ni nanay. Sabi? Talaga, Nay? Mga anong araw ho kaya kami makakarating? Nay, malayo pa po. Malayo pa. Dito lang eh. 27 sila. Alam ni nanay, oh. Alam ni Nanay yung kilometers. Highway to, 10? 17 pa. May 17 kilometers pa, Nay. Mali yung sabi sa atin. Baka kids pool yung 27. Gagi, ang ganda. Sige, daan ka na.
ganda dyan. Giving back. View ba yan? So parang kumakalma na yung mga bato dito. Ay, sige. Huwag ka daw batiin. Kamusta na kaya yung mga kasama natin? May kanya-kanya tayong challenges. Babe, ang saya pag di nagmamadali, di ba? Adventure lang. Parang so far, sa lahat ng trails na napuntahan namin, ito na yung pinaka-challenging. Para sa akin Ewan ko para kay babe. Ano para sa'yo, babe? Okay lang din. Wow, okay lang din. Parang kuyambay. Kasi nga pala nagkuyambay ka na. Pero mas panayad. Kasi matarik yung ahon doon. Pero ganito rin yun. Pero dito kasi maahon pero mababa lang. Kanina parang pinakamataas na yung 4% no? Mahirap lang kasi malalaki yung bato. Oo, malalaki yung mga bato. Tsaka sharp. Sharp yung mga bato. Ayan, ang lalaki. Oh. Okay. Talbog lang. Oo, masaya siya. That's true. It's really an adventure. So kung mahilig kayo mag-adventure, like what Babe said, this is it. Aray. Diba? Ayan. So, itong kids pool, masasabi ko, hindi siya pang beginner. So, may kasama kaming beginner. As in, literal na beginner. Si Ronnie. Kamusta na kaya si Ronnie, babe? As in, parang second time niya palang mag-gravel ride today. So, I'm so sorry, Ronnie. Ayan. Pagka tumitingin, minsan sumisilip-silip yung view sa gilid. So, tingin-tingin kayo. Yan o, may batis. Parang ibang bansa. Napapamura pa siya. Ang linis ng tubig, oh. Hindi kita. Pero ayan, oh. Kita yung bato sa ilalim. Ganda. Hindi ko alam kung na-justify ng video, pero blue yung tubig. Yan, kita yung mga bato sa ilalim, oh. Ganda. Sana nakita. Ganda. May pagong yan. Ay, may pagong! Ay, pagong! Bakit ka may pagong? Alaga mo yan? Nahuli mo? Buhay pa? Uy, pagong nga siya. Ba't parang puwet yung mukha niya? Ala, tumae. Tumae? Galing mo naman. Alaga mo yan? Kakainin nila. Kakainin mo? Hindi po. Gogi. Kinakain daw yan. Alaga mo yan? Akin na lang. Hindi, joke lang. Saan ko lalagay? Yung buntot niya nakalabas. Tumatay nga! Pagka mga ganto na walang masyadong bato, ay ginhawa. So nakaka 26 kilometers pa lang tayo. Marami pa. So meron pang mga 12 kilometers, no? Kailan ka na? 26. Total. Oo. Malayo pa. Uy! Lalaki. Panik ako. Totoo nga yung sinabi ni nanay. mas malala pa yung daan dito papasok. Pero dito kasi may gumagalaw na ng mga bato eh. Tsaka yung iba parang ilalim na talaga ng batis.
Parang natuyuan lang. So, papunta at pauwi, may ahon. Kasi lumulusong tayo ngayon. Dito, mas magalaw na yung mga bato. Sorry na talaga, ang ingay ng bottle cage ko. Gusto ko nang ilagay sa bulsa ko yung bote. Gubat na gubat yung pakiramdam dito sa part na to. Saka, ang lamig ng hangin. You know, gubat. Gubatation. So, hindi ako magtataka kung biglang may unggoy dyan mamaya. Well, dito sa Zambales, maraming unggoy, di ba? Wait. Masasanay ka na lang tumalbog eh. Ayun, oh, laki ng bato. Wait. So, pag ganito, hahayaan mo na lang yung gulong mo kung saan ka dadalhin eh. Kasi wala namang linya. Paikabol pa ba to? Oh, okay. Okay. So, kung paano ini-imagine mo, paano mag-bike sa ilalim ng bodies. Ganon. Ganon dito. I think 1 kilometer na lang. Cotto Mines na. So, habang palalim ng palalim ang trails, pawala ng pawala ang recovery. Pinaka-recovery na ganito. Kasi maya-maya kakapal na naman yung mga bato. Ayan na. Ayun o. Gagi, ang ganda dito. Amazing. Oo. Babe, picturean mo ako. Ako naman. Okay, so matapos yung magandang malawak na view, trails ulit. Nagugutom na kami. Lalim nga. Lumubog yung dalawang pa ako ah. Ayan na. Ayan na yung checkpoint. Here we are. Checkpoint here. Okay, so ito pala ang 23 kilometer marker. Ang tawag dito Mandaloy. Sabi nga ni nanay kanina. So, 3 kilometers pa daw bago mag-Cotto Mines mismo or yung kids pool. Pero hinto muna tayo dito sa may tindahan. May tindahan daw dito. Andito rin ata sila master nag-aantay. Dito na rin natin aantayin yung iba para sabay-sabay na kaming pupunta sa kids pool. Kakain muna. Di ito, Batis Hiraya Kitchen and Bar. Ay, sarado. Okay, so next. Ayun. Up! 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 Diyos ko Lord. Nabahan ako kay baby boy. Ba? Bait ni Master ah. Lahat naman. Ako, siomay ako. Ano nga kaninong tindahan to? Ay, di Kapitan. Kapitan Tutan. Kakain tayo ng siomay.
At saka nagpaluto tayo kay ate ng itlog. Hindi na siya may century tuna. Century tuna na. Okay. Itlog. Itlog. Yung ibang mga kasama namin. Luging-lugi kami sa MTV, oh. Ito, oh. Lugi kami dito, oh. Grabe. Buti na lang talaga. Pala si Sir eh. Napagod yung bike ko. Ayun na nga. Ito na ang ating pinaka-breakfast for today. Wala kayo pinakauna. Nagalit. Shout out. Shoutout mo yung si ano. Parang bata, kumakaway. Shoutout ko sa misis ko. Salamat, pinayagan mo na naman ako. Parang ayaw ka na nga pauwiin eh. Itlog na lang inulam ko eh. Nagmamadali akong kumain kasi ang bilis. Ano? Sabaw. Kailangan pagkasabay mo kumain si babe, mabilis ka kumuha ng ulam. Dinalawan niya pa yung century tuna. Hindi mo naman in-inform sa'yo para pala pareho. Yay! Kain! Kain ka muna. Kain! Yay! Masarap na sana side up na natikman ko to. Diba? Ano yan? Sabaw? Bakit yung itlog mo may sabaw? Omurice. Nakangiti ah! Kain na, kain na! Congratulations! You survived your first gravel race. Ronnie's first gravel experience? How was it? Good job! Okay, here we go again. 11:43 a.m. Parang isang oras din tayo dun, no? Pero at least magkakasama na kami. Okay. 3 kilometers papuntang kids pool. Here we go again. Loose. Another checkpoint. So, ito na yung last checkpoint. Ganda. Ahon! May kahabaan din yun. 1 kilometer ata na ahon. Kasi daw lusong. Na-expect ko mas mabato na dito eh. Hindi naman. Mas banayad yung batuhan. Ang haba ng lusong. Ang haba ng aahonin pa uwi. Ito na ata yung pinakamahabang lusong. Ginagawa mo? Manual? Galing ah. Nakahanap ka pa. Ayan na. Kids pool. Ahon na naman. Mahaba pa nga. Haba pa yun ah. Tuwan-tuwa si babe dito. Ito mas makunat yung ahon dito. %. Ayan na yung kids pool. Hanggang dito ah. Ito. Mukhang makunat to. Pabalik.
Ito, mahihirapan ako dito pa uwi. Ayan. Malalim. Is malalim, beshi. Dahan-dahan. Op! Op! Relax to ah. Whew! Yan na. Yes! We made it! We're here! Dami nagka-camping ah. Asan break niya, master? Ito. Okay, 1:46 p.m. Uwi na tayo. Handa na ba tayong umahon? Kumain lang ako ng maliit na instant noodles. Tsaka kopi ko 3-in-1. Sana maitawid ako ng instant noodles at kopi ko. Ayoko nang mag-shades. Pero umaalog yung shades sa helmet ko. So, susuotin ko na lang kahit madilim. Makulimlim kasi. Mali yung shades na dadala ko. Oh, parang nagreklamo pa ako na makulimlim. Ayan. Let's go. Masakit na yung singit ko. Kakaalog sa saddle. 10%. Oh. Lalaki ng bato. So far, okay naman pala. Hindi naman pala siya ganun katarik. Pero, sagad ako sa 52T. Ayan. Nakalabas na tayo. 13% pala yun. Pero akala ko mahaba. Maiksi lang pala. Whee! Let it go! Ganda pala nito pabalik ko. Ganda gagi. Hindi ko alam kung kita, pero ang take away dito, mas maganda yung view pa uwi. Mas kita yung view. So, tapos, maraming lusong. So, hindi ka rin masyadong makapag-focus sa view. Kasi baka dun ka pumunta. So halfway through na kami. Ngayon namin nare-realize na halos puro ahon pala kanina papunta. Kasi puro lusong ginagawa namin ngayon. Ang pinaka-ahon lang
na ginawa namin so far. Yung palabas ng kids pool. Tapos halos lahat lusong or patag na. Well, hindi patag. Mabato. Pero gets 0. Ito, -2. So, halos falls flat pala kanina. Karamihan. Ang mga mibe. (3:21 p.m. 66 kilometers. Dito na tayo palabas ng Masinloc Highway. Masinloc Highway ba yun? Hindi ko alam. Basta dun sa main road. So, antayin ko lang si babe dito sa kanto. Tapos, mauuna na kami sa resort. At syempre, dahil galing tayo sa mga maliliit na kalsada, hinabol ako ng aso mga 20 times. So, ang masasabi ko lang, mas mahirap yung pauwi. Kasi, puro palusong. Ang sakit sa kamay. Sobrang sakit ng kamay ko. Tapos, tumatama yung bottle cage ko sa ilalim. Kasi yung tools ko, nilagay ko sa ilalim ng frame ko. It's a bad idea. Tapos, yung isang bottle cage ko, natatanggal na yung tornilyo. So, ayun lang naman. So, pauwi, hindi nasingit yung masakit sa akin. Kamay na. Hindi pala siya natatanggal. Nabali. Nice. So, merong hulog dito ng wash. Hugas muna kami bago bumalik sa resort. May bago na pong trabaho ang mga konsador. SR na, Carwash Boy pa. Pati tao pala, nawawash dito. Ikaw naman, halikot ka. Sarap. Okay, di ba? Ayos. Dito na tayo ulit sa resort. Papasok na tayo sa resort. 82 kilometers to be exact. Pagod ako. So, to clarify, andito tayo sa Candelaria. So, yung resort namin nasa Candelaria. Pasensya na. Masinloc lang kasi kilala ko kasi yun yung turnaround point sa Subic 200 kilometer ODAX. So, anyway, that's it for today. Magsiswimming na kami ng mga anak ko. Thank you for watching!